May mga sitwasyon ba sa buhay mo na di mo maintindihan? Minsan di mo maintindihan ang sarili mo, yung mga tao sa paligid mo, yung mga pangyayari sa paligid mo. Well, what you need is to see the bigger picture of your life in a clearer perspective. Hello, I'm Gene Estrabon III. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Here in our podcast, we inspire you through God's Word towards a meaningful life. Welcome po sa ating episode 6, Seeing the Bigger Picture. So, sa podcast na ito, you will learn about seeing the big picture. Maring narinig mo na nga yung term na yan eh. Ito yung maunawaan mo ang mga bagay-bagay sa isang sitwasyon o sa isang tao, grupo ng mga tao o iba't ibang sitwasyon. Si Jesus Christ ay may konsepto on looking at things, at situations, and even at people. Okay? Jesus' concept on looking at people will play a big part in this journey of understanding. Kasi kailangan mo maunawaan eh. Kailangan mo maunawaan kung paano mo tingnan ang sitwasyon at kung paano tingnan ni Lord, ni Jesus Christ, ang sitwasyon. He has a tip for us. His word. Mamaya, titingnan natin kung ano ba ang sinasabi niya tungkol dito. And again, katulad ng sinabi ko sa mga past podcast episodes natin about mental health, ang episode na to ay mas magbibigay sa atin ng mga malawak na pangunawa sa ating mga sitwasyon or even sa iyong personality. Okay? So, if you are new to this podcast, please consider to follow or subscribe to Speak to Inspire. At nasa Spotify, Apple Podcast at Google Podcast ang Speak to Inspire. At bisitahin nyo na rin pati Facebook page niya at ang YouTube. Okay? So, let me give you a new concept. Okay? At maaaring di ganun ka new ito sa'yo, pero let me say it. You need to see the bigger picture. Okay? So, that's the new concept. See the bigger picture. Kasi when we say perspective, kasi sinabi ko mga nauna, if you have heard my previous podcast, ang perspective is your point of view. Paano mo tingnan yung mga bagay-bagay base sa iyong experience, sa kaunawaan mo, maybe sa educational background mo, maybe sa mga good and bad na mga nangyari sa'yo. So this is your worldview, kumbaga, kung paano tingnan ang mundo at ang mga tao. Now, seeing the bigger picture of your life means yung having this better evaluation of yourself. Yung maunawaan mo na, okay, nasa na ba ako sa aking pananaw sa mga tao? Does my worldview, my perspective help me to become a better person? Meron ba sa sarili ko, sa sarili natin as we evaluate yung mga sarili natin? Meron bang mga bagay sa buhay natin na feeling natin ay nakakatulong? Or meron ba tayong mga attitude, pananaw, reasoning na hindi nakakatulong sa atin o sa mga taong kasalamuhan natin? Well, today I have good news for you. That can change. At kailangan natin makita kung papaano at ano ang tinuturo ni Jesus Christ patungkol sa seeing the big picture. Now, as we proceed, have you ever imagined how many people are helpless in different ways? Na-imagine mo na ba gaano karaming tao ang nangangailangan ng tulong pero walang kakayanan or kulang ang kakayanan para tulungan nila ang sarili nila o ang sitwasyon nila. Alam niyo yun? Yung may problema, alam mo may problema ka o itong taon to, alam mo may problema siya, alam niya may problema siya, pero hindi makausad, hindi ka makapag-move on, hindi magawa na maging masaya at nakokontrol yung mood ng mga nangyayari, ng mga sinasabi, ng mga naririnig, ng mga sitwasyon sa buhay. And sometimes, it teaches us or it makes us unhealthy in our social life, in our mental health, even yung human well-being natin ay nagkakaroon ng tinatawag na ano tawag dito? Ng hindi maayos.
na pananaw, na resulta. Okay? Another question. Have you ever felt the urge to help people? Wow, ang ganda nun. May mga times ba sa buhay mo na parang gusto ko siyang tulungan. And maybe, iba't iba ang nangyari, natulungan mo nga siya at tuwan-tuwa siya. Maybe, yung desire mo na tumulong ay hindi natapatan ng tamang approach sa pagtulong. Okay? Iba ang gusto mong sabihin na sa isip mo, pero iba ang nasabi mo. So, hindi ka nakatulong or naging problema pa or lumabo or something like that. Pero, let me tell you, kapatid, don't give up yet. Okay, don't give up yet. Meron pang pwedeng iparating ang Panginoong Hesus sa atin ngayon. Next question. Have you ever asked yourself, qualified ba ako na tumulong at magpayo sa ibang mga tao? Oh, that's another thing. Diba? Kung meron kang tanong na ganyan, God bless you, kapatid. Kasi the way to help other people starts with a desire to help people. So magstay ka the rest ng podcast na to, ng episode na to para mas maging maliwanag sa'yo. One more thing, okay? Have you ever thought that if Jesus is in your life, in your heart, you have the potential to be an answer to many of life's question? Ibig kong sabihin, kapag nasa iyo si Jesus sa puso mo, okay, kahit nakahapon pa lang yan, meron ka ng potential, kapatid. In you, there's this life from God na kapag na-trigger, kapag napukaw, kapag napakain ng maayos at pag na-nurture ng maayos, it will turn out na ikaw ay magiging tulong sa maraming tao na nangangailangan ng kaayusan sa buhay. And you yourself will see later on sa buhay mo na, ako pala yun? Ganito na pala ako? Are you excited sa mga sinasabi ko? Okay? So gusto mo ba yun? Ikaw ba yun? And if you're this person, or if you know other person na nangangailangan ng tulong, something nakakilala mo na imposibleng ako o makatulong dahil di ko naman siya kilala, halimbawa lang. Pero ikaw talaga nandiyan. Your family, your friends, your relatives. Well, I have a good news for you. Okay? So let's continue in the Word, mga kapatid. Let me read sa inyo ang Matthew chapter 7 verses 1 to 5. Okay? Matthew 7 verses 1 to 5. Ito ay nasa Filipino Standard Version na translation ng babasahin ko. And by the way, maganda itong Tagalog version na to. Sabi dito, si Jesus ang nagsasalita. Verse 1, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan, sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hatulan kayo, at sa panukat na gagamitin ninyo ay susukatin kayo. Bakit nakikita mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid, subalit hindi mo napapansin ang troso na nakabalandra? Ganda ng pagkakatagalog. Hindi mo napapansin ang troso na nakabalandra sa iyo mismong mga mata? Paano mo nasasabi sa iyong kapatid, halika, alisin ko ang puwing sa iyong mata, gayong may trosong nakahambalang sa sarili mong mata? Mapagkunwari, tanggalin mo muna ang troso sa sarili mong mata nang sa gayoy makakakita ka ng malinaw, upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Wow, there. Ang galing. Let's continue, mga kapatid na. So, sa pananalita ni Jesus, may sinabi siya na, then you will see clearly, or in Tagalog, ang sabi niya rito, nang sa gayoy makakakita ka ng mas malinaw. Uy, ibig sabihin pwede ka pala nakakita pero malabo. At ang matindi dito, hindi ka nakakita. Diba? Bulag. That's a bigger problem, mga kapatid. So si Jesus sabi niya, makakakita ka ng malinaw. So ibig sabihin, when you have a perspective, a good perspective, that perspective can become a clearer perspective by seeing the bigger picture. Nandiyan ba kayo? Okay? Ibig sabihin, kapag nakikita mo ang kabuuan ng picture,
yung term, yung phrase na seeing the big picture, yung perspective mo ngayon ay mas lilinaw. Yung pananaw mo sa tao, sa sitwasyon, sa sarili mo, okay? Negative man o positive yan ha. Sa ibang tao, at even sa Diyos, ay mas magiging malinaw. My question is, do you want that? Well, kung ang sagot mo ay, gusto ko yan, Pastor. Well, let's continue. Now, sa verse 5, may nabanggit doon, you hypocrite, first take the log out of your own eye and then you will see clearly. Nang sa gayon, mas malinaw ang kita mo. Okay? So dito makikita natin sa sinabi na to ni Jesus Christ na Jesus was talking about judging people. Okay? What does it mean to judge people? According kay Jesus Christ, okay, judging people means evaluating people. Kaya sinabi niya sa verse 1 yun huwag kayong humatol upang hindi kayo matulan. O verse 2 pala, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hatulang kayo at sa panukat na gagamitin ninyo ay susukatin kayo. Okay? In English, ang sabi doon, for in the way you judge, you will be judged, and by your standard of measure, it will be measured to you. Ibig sabihin kung paano mo susukatin ng ibang tao, doon ka rin susukatin ng Diyos. Okay? It will be measured back to you. Hindi ibig sabihin na ikaw lang ang may karapatan magsalita sa ibang tao o ibang tao lang may karapatan magsalita sa ibang tao. No. When you meet people, people meet you. Kapag nakatagpo mo ibang tao and you side comment to these people, it is also possible na sila din nag-side comment sa'yo. I don't know if you remember this commercial sa TV. Yung sila ay may dalawang table sa di kalayuan at ang camera ay nakafocus sa dalawang magkaibigan na to. And then they look the table across sa di kalayuan and then of course di nila naririnig yung sinasabi nung pinag-uusapan ng dalawang nag-uusap. Pero nakikita nila yung gesture ng mukha, ng kamay, yung hawak, may inaabot o ano pa man. And then they put words in the mouths of those people. Okay, pare. Kung yan, dalawang lalaki, pare, I love you, pare. Diba, alam mo naman yun. Sino naman, pare, ikaw na mas mahal kita, pare. So, alam niyo yun, wala kayo dun sa sitwasyon, pero we put words in the mouths of other people dahil nakikita natin sila sa di kalayuan. And we make fun of them. And did you know, it can happen also to us. Na tayo naman nakaupo sa di kalayuan and then sa di kalayuan may nakaupong dalawang mama o dalawang babae and then tayo na ang pinag-uusapan. It can happen. And we know mga kapatid. We know. Listen here mga kapatid. Sometimes judging people is not so good. Especially when you side comment on people. If you don't know the bigger picture, you paint a picture and you put words in the mouths of those people. Okay? Imagine this, isang story. Marami kung umaattend kayo ng It's a Date, narinig nyo na to. There is a couple na nagplanong magpakamatay. Okay? Isang lalaki, isang babae. At sa isip nila, walang kwenta na tong buhay natin. Nag-uusap yung dalawa. At sabi nila, hindi na tayo dapat magpatuloy na mabuhay. Ganito na lang, pakamatay na lang tayong dalawa. So, nag-agree yung lalaki sa sinabi ng babae at nag-agree yung babae sa sinabi ng lalaki. So, ang sabi nila, sige, ganito na lang. Kanya-kanya tayong akyat sa roof deck ng mataas na building. And then, ang usapan, pagdating natin doon, walang usap-usap. Tayo ay magpakamatay sa magitan ng pagtalon sa gilid ng building. So, sabi ng mag-asawa, sige, ready na. Mamayang 3:00 o something na ganun. So dumating ang time, walang usap-usap, akyat sila. And then walang usap-usap, punta sila sa gilid ng building. And then walang usap-usap. So here's the thing, usapan nila, magpapakamatay sila. And then ito nangyari. Yung lalaki, hindi tumalon. Yung babae, tumalon. So imagine niyo tumalon yung babae and then yung lalaki na iwan. Pero bago bumagsak sa pinaka ground floor itong babae, okay, enough para hindi siya mamatay, biglang nagbukas yung parachute at yung babae ay naglanding ng maayos sa kalsada. Here's the question. Sino ang unang nagbetray?
that $1 million question ay ang hirap sagutin. Okay? Sasabihin ng iba, pag pro lalaki tayo, di, yung babae kasi kung talagang yung matino ang isip mo, dapat di siya nag-parachute. Kung yung makababae naman ng mga side, sasabihin, hindi, yung lalaki nga, walang plano talagang tumalon. Pero ang tanong ay ito, okay? Given na limited ang ating information, ito ang tanong, sino una nag-betray? Well, as you know, okay, especially for those who are in counseling, mahirap mag-judge, mahirap mag-evaluate sa ganyang sitwasyon kasi hindi natin alam ang maraming detalye. Di ba? We are given only so much na pwede nating isipin. Okay? Now, we cannot see clearly kasi nga we don't know the rest of the story. At bilang mga outsider, parang ang hirap mag-judge, ang hirap mag-evaluate. Well, ang una dapat natin gawin, alamin natin, kausapin natin yung lalaki, kausapin yung babae, para alamin yon. But here's the thing, as we talk to those kinds of people, sino man yan na sitwasyon sa mga tao sa buhay natin, mga kapatid, na may halos ganung sitwasyon, na talagang helpless, problemado at lahat-lahat na. If we go to them without us analyzing ourselves first, meaning to say, merong troso na nakaharang sa mata natin. You see? Papansinin natin yung muta sa mata nila and then may troso nakaharang sa atin in the words of Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, hypocrite, mapagpaimbabaw. Kasi bakit? We cannot help those people if we ourselves are under the same predicament, same situation. We judge people, we side comment people. Minsan minamaliit natin yung sarili natin, kinu-curse natin yung sarili natin o ang family natin, or hindi naman sana ang Diyos o ang sitwasyon, ba't kasi ganito ang buhay ko? And we are in that desperate moment sa buhay natin. That makes us unable to see clearly. Okay? Sa dami na sinabi ko, mga kapatid, my point is this. You need to see the bigger picture and you need to see clearly. Okay? Now, base sa verse na binasa natin, mga kapatid, kung babalikan natin yung verse na, Jesus is telling us that in judging people means evaluating people. It tells us about yung conclusion natin sa mga tao. When we see people, we conclude base sa information na meron tayo. Kung anong tingin mo sa kanila. Okay? At minsan may mga tao nagsasabi na after you say few words, okay, anong tingin mo sa akin? They do not agree sa tingin mo sa kanila. And you disagree din. So anong dapat natin gawin? Well, here's the main problem. People can be blinded or short-sighted by hurts, by pains, by sufferings, by self-pity, mga worries and fears. Thus, we may in turn judge people incorrectly or evaluate people incorrectly dahil sa mga pinagdaraanan natin. Kaya minsan may mga sitwasyon na, uy, ba't ganyan siya? Siguro may pinagdaraanan yan. Okay? Same issue din sa atin. Minsan, we side comment kasi may pinagdaraanan tayo. Okay? Kung ano laman ng puso natin, lalabas yan sa bibig natin. Kung sa puso mo ay hatred, lalabas dyan hatred. Kung laman ng puso mo ay inggit, lalabas sa bibig mo inggit. Kung laman ng puso mo ay pag-ibig, lalabas dyan pag-ibig. So good or bad, galing sa puso mo, lalabas sa bibig mo. So isipin mo ito. Isipin mo ito, mga kapatid. Okay? There is a wrong way and a right way in helping people. Okay? There is a wrong way and the right way in helping people. So alamin mo ngayon, nasaan ka? Nasaan ka sa pangunawa na ito? Okay? Nasaan ka sa paningin na, sa pananaw na, paano ako tutulong sa ibang tao? Okay? Kasi mayroong mali at tamang paraan ng pagtulong sa tao. Okay? So, helping yourself developing a better perspective will result in you helping other people in much better ways. Ulitin ko, kapag ikaw ay na-develop mo yung tamang paningin, yung clearer perspective, you see the bigger picture, what happens, mga kapatid? Here's what happens. Mas magiging
effective ka sa pagtulong sa ibang tao. Pero of course, hindi mo kailangan antayin na maging perfect ka muna bago tumulong sa ibang tao. Hindi yun. Kundi as you progress in your life, help people along the way. Okay? Ulitin ko habang ikaw ay umuusad sa paglago sa buhay mo, na-overcome mo to, naging successful ka dito, naging better person ka through this suffering or whatever, then along the way, i-share mo yun. Hindi mo kailangan dumating sa dulo ng buhay mo and then perfect ka na. If that will ever happen, tsaka tumulong sa iba, then it's too late na, mga kapatid. So, again, in the words of Jesus Christ, you need to see clearly. Then you will see clearly. And then, tingnan nyo, ulitin ko lang yung verse 5. First, take the log out of your own eye, alisin mo yung troso sa mata mo, and then, makakakita ka ng malinaw. And then, okay, pwede ka na ngayong tumulong sa mga speck, yung mga muta na nakikita mo sa mata ng ibang tao. Okay? Which means na as you let Jesus take away all the mental and emotional and social problems in your life, when Jesus begins to make your life healthier, what happens, kapatid? Mas nagiging pakinabang ka sa sarili mo, sa family mo, sa mga tao sa paligid mo. And very quickly, ito yung mga bagay na yon na gusto ng Panginoon. Matanggal mo yung bitterness. Matanggal mo yung worries and fears na nananahan sa puso mo, yung takot mo sa future. And then all the doubts and all the pains and all the hurts na nandiyan na nagiging troso sa mata mo kaya hindi ka nakikita ng malinaw. After that, mga kapatid, ng paghilom ng Diyos sa buhay natin, what happens is we become a better person with a clearer perspective because we see the bigger picture. So I pray na mas maunawaan mo ang mga bagay-bagay sa iyong sitwasyon at sa mga tao sa paligid mo. At ang concept na to about looking at people from Jesus' perspective will play a blessed part in your journey of understanding human wellness and yung balance na spirituality. I pray din na mas magbibigay sa atin ng mas malawak na pangunawa, makita natin yung bigger picture so that makapagbigay ito sa atin ng mas malawak na pangunawa sa ating mga sitwasyon at even sa ating personality. Okay? Your personality is not a sin. Your attitude can be a source of sin in your life. So again, see the bigger picture and you will see clearly. God bless you, kapatid. Again, this is Gene Estrabon. I'm the senior pastor of UVCC Church. Until next time, God bless.